Gandang araw po. Ako si Vermon Imperial, isa pong aquapreneur. Ako po ay 30 years old at taga-barangay Kaminawit, San Jose Occidental, Mindoro. Palasak man ang kasabihang hindi hadlang ang kapansanan upang magtagumpay sa buhay, ay totoong-totoo naman ito sa naging buhay ni Ginoong Vermon Imperial. Anak ng mangingisda. Bata pa lang siya, gamay niya na ang trabahong ito dahil siya ang katuwang ng kanyang ama sa pag-aalaga ng lapu-lapu. Dahil sa sobrang hirap ng buhay, sa murang edad, napilitang magtrabaho sa construction na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang aksidente ang naganap, nakuryente si Vermon at naputulan ng kanyang kamay. Halos gumuho ang kanyang pangarap at iniisip na kailanman ay hindi niya na mahahango sa hirap ang kanilang pamilya. Pansamantalang nagturo sa pribadong paaralan, subalit parang mailap talaga sa kanya ang kapalaran. Dumating sa puntong, ginusto niyang balikan ang unang trabahong alam na alam niya at malapit sa kanyang puso, ang pag-aalaga ng isda. At ipinangako niya sa kanyang sarili na gagalingan niya ang larangang ito at kahit may pisikal na limitasyon, alam niyang magtatagumpay siya sa piniling larangan. Sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro, maraming sumubok na maging fish cage growers. Subalit dahil sa kakapusan ng puhunan, umasa na lang sa mga financiers at traders. Bilang mga nag-aalaga at nagpo-culture nga po ng mga marine fish, limited lang po yung mga buyer namin. Pilitan kami ibinita yung lapu-lapu sa mababang presyo. Lalo na kung kailangan na namin ng pera, kailangan namin i-harvest yung lapu-lapu. So kapag accept pa ng price yung trader, so pilitan po ibigay nila sa kanila ng ganung presyo. Kapag panahon ng harvest, required silang ibenta ang isda sa presyong labag sa kanilang kalooban. Ang kada kilo ng lapu-lapu ay pumapalo lamang sa 450 to 500 pesos, habang mas mataas ang tunay na market price nito. Sa isip at puso ni Vermon, nais niyang baguhin ang naging kalakarang ito. Ma-establish po natin yung market value chain ng kalan sa pag-aalaga ng lapu-lapu. Kasi kami nag-aalaga, kumbaga ang layunin din namin na makapag-produce din kami na fingerlings at lalo sa iba na gusto rin mag-alaga. Kung ano yung natutunan namin, experience namin, kung gusto namin, hindi kami ituro sa kanila. Then, hindi lang po kami magpuproduce ng fingerlings, ang gusto rin namin balang araw na maging trader din po kami. Sila mag-aalaga, kami ang bibili ng kanilang alaga at i-debenta po natin sa mas makatarungan at na tamang presyo na which is hindi malulugi ang mga farmers. Bit-bit ang lakas ng loob para sa kapwa mangingisda. Itinatag ang Esperanza Fish Production. Pinangarap niyang hindi lamang maging fingerling producer. Ito ay dapat maging isang community-based aquaculture hub. Magbibigay ito ng buyback assurance para may siguradong market ang mga mangingisda. Ang Esperanza Fish Production ang bibili ng fingerling sa Seaf Deck hatch larvae hanggang makakuha ng 1 to 2 inches fry at ibibigay niya ito sa fisher folks. Sila ang magpapalaki at muling bibilhin ng Esperanza o makikipag-network sa mga institutional buyers, kaya siguradong patas ang presyo at mas malaki ang kikitain ng mga mangingisda. Positibo din ang pananaw ni Vermon na kapag nasungkit niya ang premyo sa patimpalak na ito, magtatayo siya ng sariling small-scale nursery rearing tank facility upang tuluyan ang mabawasan ang pag-asa sa wild fry at papalaot pa siya sa pag-aaral upang makaani ng mas malaking karanasan. Paano ba nakatulong ng Department of Agriculture upang higit na mapaunlad ang kanyang kakayahan? Una, hindi lamang po tayo nabigyan ng financial grant o capital, kundi yung mentorship, of course, tapos yung technical transfer, knowledge transfer po na nasa DA, so malaking tulong po. Bilang panghuli, nakitaan na kaagad ng potensyal ng pagbabago si Vermon. Nahirang siya bilang isa sa mga Young Farmers Challenge Program Startup category sa provincial hanggang makarating sa regional level. Malaki ang hamon sa larangang ito. Subalit naniniwala ang Esperanza Fish Production na sa kanilang passion, dedication at tulong ng pamahalaan ay sabay-sabay na aangat ang kabuhayan ng mga mamamayan. Ayon nga kay Ginoong Vermon Imperial, hindi niya man hawak ang timon ng bangka. Hawak niya naman ang kontrol.
tungo sa pagbabago ng kabuhayan ng kanyang pamilya. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.